Hello guys, welcome sa channel. So, meron tayong event vlog ngayon. Ito na si Jay. 2 days setup kami ngayon dito sa Subic Bay Gym. Subic Bay Freeport Zone. Ang event natin ngayon is Robotics Olympiad. 22nd National Robotics Olympiad. Pangatlong event na nila sa akin. Bukas ang event, August 10 and 11. So August 9 ngayon as of recording this. Magsiset-up na kami ngayong hapon. 3 PM. So inaantayin ko na lang si Michael. Ang pinaka nakakatuwa dito guys, tignan nyo. Pagdating ko ng venue, hinila na ako nung isa nilang staff. Inabot na agad yung bayad. Sana all. Pagdating mo pa lang sa venue para mag-ingress, inabot na yung bayad. So, checking nga lang yung ibinayad. Pero okay lang yan kesa naman sa delay payment. Medyo basic pero mas marami ng konti ang mga gamit natin. Dahil medyo malaki yung venue. Wala namang something special. Puro speaker lang tayo. Mga power LED lights at saka 2 moving head. Plus doon sa day 2 meron tayong LED wall. Mamaya niya magtatanong na naman sa presyo yung mga tropa. Sir, magkano yung ganyang setupan? Iba-iba kasi hindi tayo pwedeng hindi pwedeng gayahin yung presyo ko. Hindi nyo pwedeng i-presyo yung compare yung price ko dito at saka dyan sa lugar nyo. Magkaiba kasi lalo na kung province versus city, maaring magkaiba ang presyuhan. Pupulsuhan nyo din muna kung magkano ang presyuhan dyan sa lugar nyo bago nyo i-compara. Okay? Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung venue natin. Yan, nagtatago yung isa nating tropa si Jay. Kadarating lang ni Jay. Ayan ang ating service. Ito yung service nung company. Nung kausap ko nung client ko, tables and chairs, nagpapasok na rin sila. Mas lumiit yung venue, Jay, kasi medyo nakagitna yung stage. Tingin ko kahit 4 na speaker kaya dyan. Pero gamitin ko yung U12 sa 11 kasi nakuha ko yung maliit na set sa Wistron sa 11. Tanghali yon. Plus yung U10 ko, kung gusto mong, kung kakailanganin, pwede kong dalhin yung U10 bukas. Pero tingin ko 4 kaya na nito kasi umiksi yung venue dahil umusog yung stage sa harapan ng ring. So, pakita ko yung loob muna habang hinantay namin si Michael. Ito yung pinaka-sentro ng sports dito sa Subic Bay. Yung mga national sporting events dito madalas ginaganap yan. So pagpasok mo nakatalikod yung stage, 'di ba? Umiksi, tas yung mga ring hindi nila tinanggal. Ay lang yung mga mesa. So parang kalahati lang. Ayan yung extension nila, nakalatag ng haba niyan, multiple. Pero size 14. At least 14 siya. Ito yung stage natin. Ipapatong na lang dyan yung LED wall sa day 2. Ang ganda nung carpet, nila, linoleum ba? Kasi ito, kahoy ito na yung mga ginagamit sa para siyang seamless na buo, no? Although ang nipis lang niya. Para siyang lona lang. Pero ang ganda tignan, natakpan niya yung kahoy na sahig itong court. Kasi bawal magasgas yung court, kaya yan. Kasi ang event na ito ay competition ng mga batang nag-assemble ng mga robot. Yan. Pangatlong event na nila sa akin. Although yung first 2 event nila ay sponsor, ito hindi muna kasi medyo malaki yung venue. Pero ang pinakamaganda dito, Jay, pagdating ko, inabot na yung cheque. Sana all, sabi ko nga 75% down payment binigay na kagad. So day 2 ipapatong na lang yung LED wall dito. Nakalusot yung genset kasi nire-require tayo mag genset. Pinaliwanag ko na lang sa building admin kanina na hindi sobra kalaking
wattage ang kakainin ng event na ito. Kasi 40,000 ang genset. So, malaking pasalamat nila sa akin. Nakatipid ng 40,000. Ganun dapat tayo. Tutulong tayo sa mga client natin na mapagaan, makapagtipid. Hindi yung magiging dagdag gastos pa tayo sa kanila. Laging ganun ang i-aim natin. That way, mamahalin tayo ng mga kliyente natin. So, magandang katrabaho itong mga to. Naglalagay na sila ng mga mesa. So bukas 7 AM ang start nito, kaya naman isa-set up na namin ngayon. So ibababa muna namin yung mga gamit. Balikan ko kayo mamaya. Ito lang ang mga gamit namin. 2 sub, 4 na audio center. Di-12 lahat yan. Tapos mga ilaw ko nandito. Mga maliliit na peripherals. Extensions yan. Ito mga XLR cable. Okay, pasok muna namin. Wala pa si Michael. Pasok na kami ng gamit. So unang-unang gagawin ko pag ako nandito mismo sa setup, power supply. Ito yung pandugtong ko sa Royal cord. Hindi ako rekta sa Royal cord kasi pag maya-maya pinuputol mo yan, i-iksi siya. Kaya meron akong pandugtong dito na size 10. So ito kahit putol-putulin, okay lang. Pag naubos to, bibili na lang ako ng ganito. Meron ditong provided na breaker, 70 amperes. Saktong-sakto yan. 70 amperes. Lagi mag-ingat pag nagtatap sa ganito, ha. So dito na rin magtatap yung LED wall ko sa date. Maiksi yung nadala kong Royal cord. Ito lang, dito po pwesto yung aming power distro. 22 meters lang kasi itong nadala ko. Dahil expect ko dito po pwesto yung stage. Nandun yung main supply. Napunta dun yung stage. So, okay lang. May mga size 40 naman akong malalaking extension. Papunta dito, tsaka dun sa booth. Okay? Yung isang speaker dun, tsaka 4 na ilaw, dito ko nakukunin. To 4 per side tayo. 2 RGB sa gitna, 2 amber white magkabila. Ito yung dala kong power distribution box, 32 amperes, 70 amperes yung pinagtapan ko. So, may power na. Tapos latag ako ng mga 3 size 14 papunta dun sa ilaw, speaker, papunta sa booth at papunta dun sa stage. Sa 11. Ito mag-repair muna ako ng extension. Nahugot nila Nahugot nila nung nakaraang event. Madali lang naman ibalik to. Hindi ko lang nahigpitan siguro masyado. Buti na lang may mga rubber mat silang ganyan. Sa mga nagtatanong nitong aking ginagamit na T-bar na pang ilaw, ganyan lang siya. Itong diretsong T-bar na to, walang dugtungan yan sa gitna. Isang 1x1 lang yan na standard na tubular. Tapos binutasan ko sa gitna. Tapos may butas dito para dun sa mga ilaw. So itong tornilyo, naka-welding siya dito sa pole. Iyan yung dugtungan ng aking lalayo ako. Generic ito, walang brand dito, hindi ko na maalala saan ko binili ito sa Raon. So 2 dugtong lang siya. Pagdating dito, meron siyang screw, meron siyang pin, as usual may mga butas to dito. Tapos ito, meron siyang parang washer dyan. And then naka-welding yung tornilyo sa loob nito. So pag inangat mo to, may iwan tong tornilyo na to. Kaya ito pag itinabi mo to, isang diretso, wala siya yung tubo na naka-welding dito. Tas isusuot mo dito sa pole. Wala siyang ganon. Ganon yung mga standard na T-bar.
tubular, tapos may naka-welding na ganitong tubo sa kanya. Pero ito wala. Since yung tornilyo ko nandito, itong tubular ko, madali kong palitan. Nung dalawahan, or itong gamit ko ngayon, apatan. Okay? Tapos minsan nakikita nyo gamit ko tatluhan. Pwede yon. Yung dalawahan ko kasi may dalawang butas dito. Pwede kong ilayo ito para makapaglagay pa ako ng isang parled dito, rekta dito sa tornilyo na to. Okay? So, yan na. Makapag sound check na ng mic. Mataas yung mic namin ngayon. Nagamit ko yung patungan ng mic ngayon. Itatali ko yung mga kable niyan, nakadikit sa bakal, papunta dun. So, dalawang set yan. Magkaibang brand, Joson tsaka Kevlar. Ito buti may mga rubber mat sila. Kasi wala pa ako nung malalaking ano bang tawag doon? Cable ramp yung may dilaw. Meron ako 2 pirasong maliit plastic, pang pinto ko lang ginagamit yun eh. Pag mga ganyang kaiksin tatawiran pinto, yun ang ginagamit ko. Pero ito kasi medyo mahaba, mga 5 meters. Since marami silang mga ganito, nilagyan ko na. Tapos, hindi basta ko tatakpan na, inaayos ko yan, pina-flat ko. Even yung mga flat cord na ganyan, iniikot ko yan, inaalis ko sa pagkaka-twist bago ko bago ko dinaganan. Okay? Tapos, yan, di kinakalimutang magtali. Tignan nyo yung isa, yung before, walang strap, nakalaylay yung mga cable. Compare mo dito, napakalinis tignan. Nakala mo wireless siya. See? Napakalinis tignan. Ito, dyan na yan. Nahuli sa kurtina, maganda yan kung nasa loob ng kurtina sana. Okay? Yan, okay na yan. Nakasulok naman na, hindi na makakatisod yan. Tapos ito, dapat nasa loob yan. Pasok doon, pasok. Yung may nakikitang kable. Yan. Dapat mistulang wireless ang setup natin. See? Konting-konting effort, napakalaking tulong. Puro gas-gas na itong sub ko. Gamit na gamit na. Yan. So ito yung before. Tignan mo, nakalaylay lang yung cable niya. Hindi natin naibilin na yung logo sa ilalim. See you tomorrow, ma'am. Uuwi na yung mga organizers. Naiwan kami. Baba. Kita-kita kami bukas. Baka mag-2 setup pa ako bukas. May pumasok pang isang event bukas. Maganda sana kung yung mga logo na yan medyo naiangat para maramihan natin yung ilaw. Pero anyway, maliwanag naman. Medyo tingala mo pa ng konti, Michael. Higpitan mo ng maigi yung mga paa. Kasi baka uuga-uga to, minsan bumubuka yung mga yan. Yan. Kaya maganda yung merong mga multiple extension na ganyan para less wire. Less mga dugtong-dugtong. So, yung ganyan ko, yan? Ilang piraso ba yung outlet niyan? 8 yata yan. Size 16 yan. Kasi 1.5 watts lang naman ito. So, kayang-kaya niya yung load nung size 16 na wire. Ginagamit ko yung mga size 14. Like, halimbawa, itong puti na size 14, dyan nakaload yung 2 beam at saka yun. So, ito yung multiple. Ito yung karugtong nung nandun. Dito siya, naipit na to, naiwan. Dito siya pumasok. So, itong puti na 14, pang ilaw lang yan. 2 beam, tsaka 4 na parled na 60 by 1.5. Tapos, itong isang 14, para yan sa 2 sub at 2 audio center na front of house. Ganun yung distribution ko ng mga... Kaya gusto kong bumili nung 4 channel na snake. Kahit wala siyang box sa dulo. Kahit na parehong XLR lang magkabila. 4 or 6 channel na XLR. Na snake, I mean. Para pagka sa mga ganitong basic event na wala namang banda, pero kailangan mo maglatag ng left, right,
sub, tapos ilaw. So, 4 yan. So, kung meron kang isang snake na 6 or 4 channel, 20 or 25 meters, maganda sa ganitong setup. Magpapa-customize tayo nun. Iipon-ipon muna tayo kasi magastos masyado. Itong mic natin na yun. Pangit ito dito. Kitang-kita, puti pa naman. See? Nagbi-blink siya. All set na tayo? O, tara. Check natin yung sub. Okay. Pantay naman. Sige, patugtog ka nga, pakinggan ko. All set na, magsa-shutdown na kami at babalikan na lang namin to bukas. Ito yung mic namin, ngayon ko lang ulit nilabas itong aming Joson wireless na mic, Mount Everest version 4. Ito yung may ilaw sa ilalim. Yan, salamat kay Joson World Electronics sa pagpapadala sa atin ito. Discounted ang price na ibinigay niya sa akin nito. Dalawa ito sabay nung Mount Alps, yung kulay pula ang receiver. Okay? And then ito yung ating sinaunang Kevlar MR250H. So palaging ganyan ang set namin, magkaibang brand para magka-problema man sa isa, meron pa tayong backup na isa. Okay? So changeable naman pare-pareho ang frequency niyan. Adjust lang ng konti. Pero sa ngayon walang tao dito sa venue. Hindi pa nagkaroon ng interruption, walang pumasok na unwanted noise ngayon. So we don't know tomorrow. Maraming mga tao dito, may mga radyo, may mga transmitter kasi mga robots ito. So may mga wireless transmitter yung mga yan. So may mga chances na magloko ang mic natin. So adjust tayo ng konti doon sa frequency ng receiver. Napakataas pa naman ang receiver natin. Pero tutukan lang yan dun sa stage. Hopefully maganda ang reception natin. See you tomorrow.